Kumusta po? Ay, kamusta po? Ha? Ninervyos Ha? po. Balita ko na masarap ka daw magtimpla ng kape ha? Pwede ba matikman yan? Opo, ano pong kapeng ano nyo? Ito, favorite ko to. Ito po. Manamis-namis. Sarap ng kape mo, Nay. Nay Remy, anong mga pangarap mo para sa anak mo o sa pamilya niyo ngayon? Gusto ko po makapagtapos sila ng college. Yun po ang gusto ko para magkaroon kami ng sariling bahay. Napakahirap po kasi nang wala kang bahay, nakikitira ka lang. Siyempre, usahan kami po titira pag nabenta po yan. Alam nyo, palaging sinasabi sa ating mga Pilipino na isang sakit o karamdaman lamang ang pagitan natin para tuluyan tayong mabaon sa kahirapan. Kaya naman, napaka-importante ng ating kalusugan, lalo na sa paglaban natin sa mga hamon sa buhay. Nandito tayo ngayon para makilala si Nanay Remedios Salenga. Tara, kilalanin natin si Nanay Remedios. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Mainit na kape ang tinitimpla ni Nanay Remedios tuwing umaga para sa kanyang anak na pinag-aaral. Isang mainit na almusal na tahimik nilang pinagsasaluhang mag-ina. Pero noong isang taon lamang, hindi mabilang kung ilang dosenang tao ang kanyang ipinagtitimpla araw-araw. Tulak-tulak ang munting kariton ng kanyang inaalok na kape. Gusto ko po magtinda, kaso po puhunan po. Wala po akong puhunan. Naubos ko po yung puhunan ko, gawa nang nagkasakit po ako. Siyempre pa laboratory, gamot po. Lalo na po yung gamot ko na hepatic. Mahal po yun. 800 po ang ano. Maka 10 pieces lang po ako, magkano? Nasa 600 plus na. 2 times a day akong umiinom nun. Una kong nakilala si Nanay Remedios sa isa naming charity event sa Sampaloc. Ang pangako ko sa kanya, bibisitahin ko siya at kami magkakape. Nay, kamusta po? Ay, kamusta po? Ha? Ninervyos Ha? po. Nervous ka? Kamusta ka? Okay lang po. Ha? Nalala mo ako? Opo. Ha? Di ba sabi ko, nung nagkakilala tayo, sabi ko, babalikan kita. Opo. Dito na ako, Nay. Opo. Kamusta ka? Okay lang po. Oh, balita ko, Nay, masarap ka daw magtimpla ng kape, ha? Pwede ba matikman yan? Opo, ano pong kapeng ano nyo? Tay. Ay, ito. May nakita akong nagbebenta doon ng pandesal, Nay. Natakam na ako. Talang pa naman magkakape tayo dito. Binili ko na para saktong merienda sa hapon. Sarap. Sarap ng kape mo, Nay. Ang klase, oh. Paborito ko, Ano na bang mga balita sa iyo simula nung nakita kita? Dito lang po ako sa bahay, nag-aabang. Minsan, nag-iisip din kung paano ko ikita. Paano kumikita ngayon? Sa ngayon po, nagpapahinga lang muna ako. Yung anak ko yung nag-ano sa akin ngayon kasi yung nagsa-sideline siya, binibigyan na lang niya ako. Buti may sumusuporta sa inay. Noong nakaraang taon lang, nag-iikot pa si Nanay Remedios sa Sampaloc, Manila
para maglako ng kape at iba pa. Pero pansin daw niya, madalas siyang nahihilo at namamaga ang katawan kapag napapagod sa maghapon. September 2023, na-diagnose siya na may diabetes. Dati naglalako ako hindi ko na kaya, lagi akong nahihilo. Kaya lagi lang ako nakahiga. Sumasakit yung batok ko. Pag po yung tumatayo po ako, parang nagbo-blur yung tingin ko. Kaya huminto ako sa pagtitinda. Dahil hindi na makapaglako, ang kanyang anak na si Jeffrey ang sumusustento sa kanilang mag-ina. Sumasideline bilang repacker kapag walang pasok sa kolehiyo. Ang panganay naman at bunso ni Nanay Remy sa Ilocos nag-aaral kasama ang kanilang ama na doon nagsasaka. Dahil sa kakulangan sa pera, hindi na muna makasama si Nanay Remedios ang kanyang dalawang anak. Nalabis niyang ikinalulungkot, lalo na't nalaman niyang may bara daw pala sa puso ang kanyang bunso. So paano ngayon yan, Nay? Anong gusto mo mangyari? Gusto mo bang mapagamot ka? Opo, gusto ko po sana gumaling ko yung yung atay ko para matanggal yung taba doon sa atay. Yun po ang gusto ko. Pag gumaling ka naman, ano yung gusto mong Hanap gawin? buhay pa rin po. Magtrabaho at Opo, maghanap buhay. Opo. Nay Remy, anong mga pangarap mo para sa anak mo, sa pamilya mo ngayon? Gusto ko po makapagtapos sila ng college. Yun po ang gusto ko para magkaroon kami ng sariling bahay. Yan po talagang pangarap ko, bahay. Ka naiyak, Nay. Napakahirap po kasi nang wala kang bahay, nakikitira ka lang. Kanino ko bang bahay? Nagre-renta lang kayo? Sabihanan ko po yan. Ito, ibibenta na rin po yan. Siyempre, usahan kami po titira pag nabenta po yan. Kung mabibigyan mo kayo ng pagkakataon, Nay, anong gusto mong gawin? Nahanap buhay o negosyo? Gusto ko sana yung may postcard ako na para makapagtinda ko. Kasi sa kape, hindi ka naman gaano dyan. So, importante yung gumagalaw, Opo. mobile, ibig mo Opo. sabihin. Opo. Saan mo ipapwesto? Mag-iikot-ikot. Ikot-ikot? Opo. Mas maganda po yung mag-iikot-ikot ako para Yun po ang magandang hanap buhay ngayon. Mobile, no? Opo. Mobile na Pero sa tindahan. ganito, baba lang ang mo. Kasi pag ganito, mag-aantay ka lang ng mga Kung sinong bibili. Pero Opo. pag may gulong at pwede mong daling kahit saan, marami kang pwede maging customer. Opo. Ang ganda yung mga naisip mo na ha? Opo. Sa sandaling kapihan namin ni Nanay Remy, ramdam ko ang kagustuhan niya makapagtrabaho muli para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. Kaya para matulungan siyang makapagsimulang muli, niyaya ko na si Nanay Remy sa isang espesyal na sorpresa. May bibigay ako sa iyong pangkabuhayan package. Ito po, in 3, 2, 1, buksan na yan! Malupit na realidad ng maraming Pilipino na sandaling magkasakit, nalulubog na rin sa patong-patong na gastos. At kadalasan, hindi na muling nakakabangon dito. Kaya para matulungan si Nanay Remy, isang sorpresa ang inihanda namin para sa kanya. Nice, maraming salamat ha. Binigyan mo ang oras ngayong araw. Bilib ako sa'yo na kahit may iniinda kang sakit, talagang gusto mo pa rin maghanap buhay at Opo, magbenta. para po sa mga anak ko po. Kaya Nay, ngayong araw gusto kong tuparin yung pangarap mo. May bibigay ako sa iyong pangkabuhayan package. Ito po, in 3, 2, 1, buksan na yan! Yan na po yung Show Maynila, franchise business na hinihiling mo. Ito na siya, Nay. Kapag
Nay, Isa na ito po yung, ako ito yung magtinda. pinakabagong model Opo. ng ating Show Maynila franchise business. Dalawa na po yung steamer niya at mas pinalaki at mas pinaganda na po yan. Opo, salamat po. Maraming Ha? po salamat. Natutulungan ko na po yung asawa ko. Lalo po magka-college po yung bunso ko. Basta Nay, ganito, tutulungan namin kayo sa anong supplier, paano ang pricing, ano mga gagawin para mas lalong mapalago mo itong negosyong to. Gagabayan ka namin, Nay, ha? Opo, salamat po. Marami. Walang ano man. Tingnan mo siya, Nay. Buksan mo. Kompleto na yan ang gamit, ha? Pati Opo. mga pangtimpla mo ng gulaman, ito mga toyo, ito po yung mga lalagyanan, may kasama ng chili, sa lahat ng mga kailanganin mo sa pagluluto. Nay, kinompleto ka na para wala ka nang iisipin, ha? Opo. Ano sabi mo dyan, ha? Maraming pong salamat. Papalaguin ko po ito, yung binigay niyo sa akin. Lalo po akong magsisipag. Tulungan ko na rin po yung asawa ko sa Ilocos. Ay. Hmm. Siyempre, Nay, dahil nandito ka sa Dear SB, hindi lang Show Maynila franchise business ang regalo ko sa'yo. Meron din kami mga grocery package para sa'yo! Salamat po. So ito, Nay, kompletong mga grocery para sa mga anak mo at sa buong pamilya mo. Para yung kikitain mo dito sa pagbebenta mo ng mga siomay rice ng Show Maynila, ipunin mo na lang yan, dagdag Opo. sa ipon mo. Ha? Itong mga to, mga pagkain, ilan yan sa mga paborito kong kinakain. Gusto ko maranasan nyo, matikman mo ng buong pamilya. At Papadalan ko po yung mga anak ko. ayun, magpapadala sa nanay para sa mga anak niya. Papadalan ko po sila. Hmm? Lalo po ngayon, nabagyo po sila. Ano, bagyo sila ngayon. Ilang anak ba nasa probinsya? Dalawa po. Dalawa. So ipadala natin sa probinsya, lalo na ngayon, nabagyo sila, no? Opo. Sa Ilocos ba? Ilocos Norte po sila. So nabagyo sila sa Ilocos, padala natin yung isang grocery package para sa kanila, ha? Opo. Salamat po. Maraming po salamat sa inyo. Walang anuman, Nay. Kayo At- lang po ang nagbigay sa amin ng ganito. At syempre, Nay, nandito ka sa Dear SB, hindi pa tapos ang mga regalo namin para sa iyo. May iiwan pa ako sa iyong Salamat po. hindi lang negosyo, hindi lang grocery, may paiwan pa ako sa iyo, Nay, para magamit mo, makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming po salamat. Ba't ka naiyak doon, Nay? Kasi gusto ko rin po matulungan yung dalawang anak ko doon sa kanyang asawa ko para mabigyan ko rin po sila ng allowance nila. Ayan, Nay, ikaw ang bahala. Sa'yo na yun. Yun po. Ha? Sige. Maraming po Walang ano man, Nay. salamat. Salamat, Nay. Ano nararamdaman mo ngayon? Tuwan-tuwa po ako. Ha? Tuwan-tuwa po Yung ako. sakit mo, nawala ba? Nawala po yung nervyos ko. Nawala daw yung nervous niya. Pero yung sakit mo, nandiyan pa rin. Nandito pa rin po. Ha? Sige, dahil may sakit ka na, sumama ka sa akin. Hindi lang negosyo at kabuhayan ang dala ko sa'yo. Dinala ko na yung buong SB Mobile Clinic at SB Mobile Butika. Diretso dito sa barangay nyo! Ay, salamat po. I'm so honored and humbled. Grabe po, Philanthropist of the Year, Excellence Award for Outstanding Public Service Program on TV, which is Dear SB, and yung Excellence Award for Outstanding Public Service Host for Dear SB rin. So, gusto ko lang pasalamatan lahat ng nakasama ko sa journey na to. Patuloy po namin gagalingan. Patuloy po kaming tutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Hanggang nandito po ang Dear SB, patuloy po ang pagtulong namin sa mga Pilipino at sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Dahil nagka-diabetes, naubos sa maintenance medicine ang sanay puhunan ni Nanay Remy sa kanyang munting tindahan. Kaya para siguradong kakayanin ni Nanay Remy ang araw-araw na pagtitinda sa kanyang bagong Show Maynila mobile franchise business, may isa pa kaming baong sorpresa para sa kanya.
Nay, kamusta? Masaya ka ba? Opo, sobra po. May sarili ka ng kabuhayan, may sarili ka ng Show Maynila franchise business. Nararamdaman mo? Sobra pong saya. Sobrang saya. At nakakatulong po ako na mabigyan ko po yung dalawang anak ko po sa Ilocos. At syempre, Nay, alam ko rin na hindi lang kabuhayan ang importante rito. Ang pinaka-importante rito, yung kalusugan mo. At para malaman natin ang kalagayan mo at para talagang mapagamot kita na maayos, hindi lang negosyo at kabuhayan ang dala ko sa iyo. Dinala ko na yung buong SB Mobile Clinic at SB Mobile Butika diretso dito sa barangay nyo. Ay, salamat po. Para na hindi ka na mamasahe, hindi ka na umalis, dinala ko na mismo yung hospital dito sa barangay nyo. Ha? Opo. Ako mismo sasama sa'yo para mapacheck up ka, mapagamot ka at mabigay yung karampatang gamot para sa'yo, ha? Opo. Ito na, ang buong SB Mobile Clinic at SB Mobile Butika namin! So, Nay, samahan na kita rito, ha? Ito yung ECG tsaka blood chem para mapacheck natin yung sugar mo, ha? Tsaka yung mga cholesterol mo, nandito po yan. Tara, pasok tayo. Magpapacheck up, kumusta po? Opo, Dr. Del Ayan, maganda po. para maano yung ano niya, blood sugar. Ano pong papacheck up ni Mami? Diabetic si nanay. Diabetic po Ayan. kayo. Ilang taon na po kayong diabetic po? Nito ko lang, last year ko lang po Last year nalaman. po? Opo. So ano po, nagpo-monitor po tayo ng sugar? Hindi po, wala po. Ano maintenance nyo? Sabay-sabay na chinecheck yung kanyang blood, pati yung kalagayan ni nanay. Yung HbA1c Mami natin, usually po sa guidelines po kasi less than 6.5 po sa Pilipino. So, kaya tinatanong ko po ito kasi ito yung control nyo ng 3 months. Kung mataas po kasi yan, i-adjust po itong mga gamot nyo. Tapos, routinely po, chinecheck din yung creatinine po. Kasi itong metformin, Mami, nakaka-apekto ng bato. Tsaka yung iba nyo pa Kaya pong nga gamot po sa eh, lagi SGB. pong So sumasama. ngayon, nandito tayo sa SB Mobile Clinic kung saan chinecheck ng ating mga doktor, ating mga espesyalista, yung kanyang sugar, yung kanyang kalagayan. Ito po yung sinasabi nating mobile clinic. Dinala na natin yung mga hospital dito mismo sa mga barangay sa Maynila kasama ng SB Mobile Boutique para pagkatapos ng mga check-up nila, ng mga test nila, x-ray, ECG, ultrasound, pati ng mga blood chem, mabigyan sila ng karampatang gamot at mga maintenance medicine. Dok, narinig ko, anong kailangan niya dapat sa bahay? Ay, ito po, capillary, glucometer po. Glucometer. Opo. Bakit kailangan niya na? For ano po kasi, ideal po kasi sa mga patient nagbo-monitor po nito. Minsan po may mga pasyente kasi na even without eating, talaga mataas yung sugar nila. So, ma-monitor po nito on a daily basis kung pasok ba itong mga gamot na binibigyan natin kay mother kasi pwedeng i-increase yan, dagdagan. Ibig mo sabihin kung gumagana yung gamot na Yes binigay po, niyo. yes. So, Dok, ganito, kailangan niya para sa araw-araw ma-monitor niya yung Yes, blood at least sugar po, niya. kahit, na yan, ang ideal po nga yan, 2 hours before meal, maka-prick na si mami. On- Mas lalong kailangan niya pag may insulin, mandatory. Kahit, ngayon, kahit wala ka pang insulin, dahil sabi ni Doc, kailangan mo na daw nito, bibigyan na rin kita ng bagong ganito, ha? Para araw-araw, ma-check na ni Nana, at di na tayo umabot dun sa sitwasyon na kailangan niya mag-insulin. Tama ba, Doc? Ito na, importante ito bago ka kumain, ha? Opo. Sa pagkatapos, mamomonitor mo yung blood sugar mo. Sige, tuloy lang po, Doc. Pagkatapos ng check-up, diretso na kami ni Nanay Remy sa ating mobile butika para sa kanyang mga libreng gamot. Nay, bigay mo na yung reseta mo. So dito, bit-bit na rin natin yung mga SB Mobile Butika kung saan dala natin lahat ng mga kailangan nilang gamot at maintenance medicine. Kompleto, binaba natin dito sa barangay yung hospital, pati yung drugstore para sa mga kababayan natin. Ilan ang maintenance niya? Ayan, good for 1 month. Nay, kumusta ka? Okay lang Kompleto po. yung serbisyong dinala ko dito sa barangay nyo, ha, para sa'yo. Swerte po yung birthday ko itong darating na 23. Birthday mo na? Opo, sa Wow! 23 po. Happy birthday, Nay! Bait ng Diyos sa'yo, ha? May sarili ka ng business. Meron ka Salamat pang nga po ako sa inyo. libreng check-up, may gamot, Kompleto na po lahat. kompleto. Anong pang hihilingin mo para sa'yo galing sa Panginoon?
Ipagdarasal ko po na ingatan niya po kami at ang mga anak ko ilayo sa anumang disgrasya at mag-aral po sila maigi. Ngayon na malapit na yung birthday mo, tapos natanggap mo lahat ng regalo ngayong araw, ano nararamdaman mo? Napakasaya ko po. Napakaswerte ng araw ko na to na natupad yung kahilingan ko sa inyo po. Sabi ko nga, Nay, kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, medyo mahirap man yan, laging may tumutulong at naririnig ng Diyos yung mga dasal natin. So ngayon, sana makapagbigay kami ng konting ginhawa sa iyo at sa iyong pamilya, ha? Opo, salamat po. Isa lang si Nanay Remy sa libu-libong mga Pilipino na pinahihina ng kahirapan. Kaya tuloy-tuloy ang ating misyon na maghatid ng tulong, pag-asa at lakas sa lahat ng Pilipino. At syempre, Nay, since nandito na tayo, dinala ko na yung buong SB Mobile Clinic, yung ospital at butika sa barangay ninyo. Ituloy na natin yung medical mission para yung buong barangay makinabang at magamot at mabigyan na natin ng mga gamot. Opo. O, tara, sumama mo. Sa anumang sakit at hirap ng buhay, asahan niyong kasama niyo kami dito sa Dear SB para magbigay sa inyo ng lakas para magsumikap para sa inyong sarili at sa inyong mga minamahal. Muli, ako si SB, Sam Versosa. Ganda yung mga naisip mo na yan. Opo. Ito po, in 3, 2, 1, buksan na yan! At ito ang Dear SB. Isang huwarang individual na naman na makikilala natin ngayong araw sa Dear SB. Siya si Randy Mondares, isang tindero ng puto at kuntsita mula sa Calamba, Laguna. Nag-viral kamakailan si Randy dahil sa kanyang natatanging kasipagan. Mula sa phone pa lang ako magtitinda ako ng puto. Wala na akong ibang pinasok na trabaho kasi yan ang alam kong magana trabaho. Tara, kilalanin natin si Mang Randy. Pwede ko ba siyang matikman? Wow! Ang sarap nito. Pag narinig niyo to, parating na si Mang Randy at ang masarap na puto at kutsita niya. Oh, dahil napabilib ako ng inyong mga magulang sa kanilang kasipagan, si Kuya SB naman ang manlilibre sa inyo. Okay ba yun? O tara, sumama kayo sa akin.